Nakikiapid ka sa babaeng mapang-akit na ito. Nahuli ka sa kama ng sheriff. Ikaw na walang hiya. Lee Man-shu, di ba? Gusto mong sabihin ko na hindi mo kayang panatilihin ang isang lalaki? Pero ang manakit ng tao, nakakahiya talaga para sa aming mga babae. Ano ka ba? Parang mayabang ka, kahit kabit ka lang. Lee Man-shu, anong tapang mong saktan ang asawa ko? Mukhang naghahanap ka ng palo. Guyun! Anong ginagawa mo? Ma, tinulungan mo ang ibang tao na saktan ako. Naisip mo ba? Anak mo ako. Wala akong anak na katulad mo. Para sa babaeng ito, anong tapang mong sakta ng asawa mo? Huwag mo nang hawakan si Manman ngayon. Huwag mo akong ituring na ina. Kung hindi mo aaminin, edi huwag. Matandang babae ka na puro luto lang ang alam. Wala kang karapatang maging ina ng anak ko. Tumatanda ka na. Nagbayad ka para sa babae at napunta ka sa presinto. Ang kapal ng mukha mong sabihin na hindi ako karapat-dapat. Diborsyo, hiwalayan mo ako kaagad. At ako, gusto kitang hiwalayan. Kung maghihiwalay tayo, hindi ikaw ang makikipaghiwalay sa akin. Ako ang gustong makipaghiwalay sa iyo. Itay, aayusin ko ito sa handaan ni Guyun bukas. Hiwalay. Lee Man-shu, malinaw mong narinig ako. Saksi sa akin ang lahat ng mga bisita rito. Ikaw, isang babaeng mukhang dilaw na marunong lang maglaba at magluto, wala kang kinita ni isang sentimo sa lahat ng mga taong ito. Walang hiya kang kumakain at umiinom ng libre sa pamilya kong Gu. Kung wala ako, nasa lansangan ka na sana noon. Sasabihin ko sa iyo, kung wala ako, patay ka na. Ikaw, Oh, Ate Lee, hindi ba't kusang loob mo lang ginawa ang lahat ng ito? Paano mo nagagawang bihagin kami sa iyong moralidad, ayon? Ikaw mismo ang mura. Bakit mo pa sinisisi ang iba? Oh, may punto ang sinabi mo. Yan ang sabi ko. Ah, ikaw! Lee Man-shu, paano mo nagawang saktan ako? Saktan ka? Hindi. Halatang ang mukha mo ang tumama sa kamay ko. Bakit mo pa sinisisi ang kamay? Lee Man-shu, naghahanap ka ng kamatayan. Nangangahas kang hawakan ng manugang ko? Tinanong mo ba ako? Ako ang anak na dinala mo sa iyong sinapupunan sa loob ng 10 buwan. Paano mong matutulungan ang isang tagalabas? Ikaw na walang utang na loob. Hindi ka karapat-dapat maging anak ko. Sige, huwag kang magsisi. Papa, hindi mo ba sinabi na hihiwalayan mo siya ngayong araw? Oo nga. Ihiwalayan ko na siya ngayon. Noong una, gusto ko ring hikayatin ang iyong ama na bigyan ka ng mga pagkakataon. Pero hindi mo ito pinapahalagahan. Kita mo? Ito ay para paalisin ka ng wala kang dala. Kasunduan sa diborsyo. Pirmahan mo na. Tapos, umalis ka. Sino yan? Gusto mo bang masampal ng ating amo? Sino ka? Naglakas loob kang magpakitang gilas sa harap ko. Dahil nagtanong ka, makinig kang mabuti sa akin. Ako, ang namamahala sa lahat ng puwersa ng krimen sa katimugang bahagi ng lungsod, Chen Zhen, ang madilim na emperador ng mundong ilalim. Ano? Siya si Chen Zhen. Makinig ka, bata. Ako ang namamahala sa 36 na internasyonal na ruta, sa puti at itim na puwersa. Lahat ng nakakakita sa akin ay magalang na tinatawag akong Lord Hai, ang hari ng dragon ng dagat. Master Hai, siya si Master Hai. Mga bata sa mundo ng pananalapi, gusto akong tawaging Hari ng Impyerno Shu dahil ang mga kumpanyang pinupuntirya ko hindi na makikita ang araw sa susunod na araw. Haring Shuyama, hindi ko inaasahan. Ang mga malalaking taong ito ay pinapaboran ng aking ina. Mukhang pwede na akong huminto sa pag-aalala para sa aking ina sa Totoo ang kanilang mga pagkakakilanlan. At sino ka? Isang taong tulad ni Haring Shuyama na inaakala mong kahanga-hanga, makatawag pa ako ng 100 tulad niya. Akala mo, isa lang akong kasambahay, pero mas makapangyarihan ako kaysa sa akala mo. Ako ang maalamat na kaya pang buhayin ang patay at bigyan ng laman ang tuyong buto, ang banal na doktor ng kamay ng... Binalak kong hiwalayan ka ngayong araw. Pero dahil ikaw ang mahiwagang kamay na banal na manggagamot,
bibigyan kita ng pagkakataong makipag-ayos sa akin. Pero sa kondisyon na kailangan mong patuloy na suportahan ang Group. Suportahan ang anak natin. Tama si Itay, kung gusto mong makipag-ayos, sige, suportahan mo pa rin ako. Ayos? Uminom ka ng tsaa ng biyenan ni Laylay Jing ngayon. Kung hindi, huwag mong sisihin ako kapag tumalikod na ako. Hemp, dahil hindi tayo magkaintindihan, edi maghiwalay na tayo. Man. Tingnan mong mabuti. Ito ang mga papeles ng diborsyo mo. Mula ngayon, Ikaw at ako, wakasan na natin ang lahat. Lee Man-shu, nangahas kang hiwalayan ako. Ano kung hiwalayan kita? Parang hindi kita kayang hiwalayan? O hindi ba halata na bangkarote na ang Goose Group mo? Halata kung ano ang mali. Ano kung hindi halata? Alam mo ba kung sino ang ninong ng asawa kong si Anlay? Ang pinakamayamang tao sa bansa. Pipiliin ba ang basurang gaya mo bilang manugang? Kung hindi ka maniniwala, di maghintay ka hanggang dumating ang 3 mapagbigay na regalo. Ipapaluhod kita. Kainin mo itong papel ng diborsyo. mukhang wala ka pang kakayahan para diyan. Lee Man-shu, ikaw na naman sabi mo lang na 3 regalo, at maaari mong bawiin sa isang pangungusap. Ngayon sinasabi mong wala akong kakayahang harapin sila. Ang yabang mo. Sasabihin mo ba na lahat ng 3 regalo ay inihanda mo? Ibigay kung gusto mo. Bawiin kung gusto mo. Ayokong sapakin ka sa mukha ng ganun kaaga. Pero dahil nagtanong ka, hindi na kita kailangang pigilan. Eksakto. Ang 3 mapagbigay na regalong ibinigay sa iyo. Ako ang nagpadala. Maliban sa 3 malalaking regalong iyon. At ang grupo ng Gu na ipinagmamalaki mo. Ang dahilan kung bakit siya naging pinakamayamang tao sa syudad. Sinuportahan ko rin iyon. Sa iyo. Kasama ang kiridang ito. Walang halaga kahit 1 sentimo. Ibig mong sabihin, lahat ng meron ako ngayon at iyong 3 malalaking regalo. Lahat iyon ay inihanda mo. Ha, Ha. Mahiya ka naman. talaga nga. Paano niya nasabi ang ganoong bagay? Ang 3 regalo ng pinakamayamang tao ay hindi pa naipapadala. Sobrang yabang mo. Mukhang hindi mo alam kung paano isulat ang salitang kamatayan. Lee Man-shu, subukan mo ulit. Sabi ko, hindi mo alam isulat ang salitang kamatayan. Lee Man-shu. Huwag mong tawagin ang pangalan ko sa marumi. Lee Man-shu, talagang wala kang pinapatawad. Gusto ko nang kitang patayin. Sabi ko, hindi mo ako mapapatay. Sige, hinihintay ko sana ang 3 regalo mula sa pinakamayamang tao para singilin ka sa mga luma at bagong utang. Hindi ko akalaing magmamadali kang mamatay. Huwag mo akong sisihin sa pagpatay sa iyo. Pumunta ka sa impyerno. Yao Dajun, ang tapang mong hayaan siyang hawakan ako. Anong tawag mo sa akin? Ang totoo mong pangalan ay Yao Dajun. Sa edad na 23, formal kang pumasok sa kumpanya ng pinakamayamang tao sa Manyang Group. Naging Yao Hua ang pangalan mo. Mabuti ang naging resulta, mula sa isang maliit na sekretarya hanggang sa naging pangkalahatang tagapamahala. Nabawi mo ang malaking pagkalugi ng kumpanya, 5 taon na ang nakalipas. Pagkatapos, hinirang ka ng pinakamayaman bilang presidente ng rehiyong Sino ka ba talaga? Bakit ang dami mong alam? Hindi mo karapatang malaman kung sino ako. Pero sa alam ko, hindi ibibigay ang 3 mapagbigay na regalo ng pinakamayaman at ginagawa mo ito para manuyo. Sa katunayan, tinutulungan mo ang malupit na namumuno. Hinahayaan mong abusuhin nila ang kanilang kapangyarihan dito. Saktan ang mga inosente. Hindi ka ba natatakot na tanggalin ka ng pinakamayaman kapag nalaman niya? Lee Man-shu, paano kang nangahas na kausapin si Ginoong Yao ng ganyan? Sa palagay ko gusto mong mamatay kasama ang mga basurang ito, tama ba? Kapag nalaman mo kung sino ako, malalaman mo kung sino talaga ang taong yun. Kung gayon, magpapadala ako ng 3 malalaking regalo sa lugar ngayon. Hayaan nating matapos ng maaga ang party. Hayaan kang mamatay ng mabilis. Hindi ako makapaghintay. Sige, hintayin mo ako. Tatawag na ako ngayon. Hoy, tatanungin ko lang. Kailan ihahatid ang 3 regalong ibinigay sa akin ng pinakamayamang tao? Ginoong Gu, si tagapamahala Wang, ang tauhan ng pinakamayaman, ay dumating kasama ang 3 mapagbigay na regalo. Pasukin mo sila para sa akin. Opo. Eto na.
Malaking regalo yan. Siguradong nagkakahalaga ito ng malaking pera. Mula sa pinakamayamang tao sa bansa. Talagang hindi mura. Sinabi mo lang iyan ng may katiyakan. Ang 3 mapagbigay na regalo mula sa pinakamayamang tao sa bansa ay hindi maihahatid. Tingnan nyo kung ano ang mga ito. Ano iyan? Umalis kayo sa daan. Itong metrong pulang tela ay nakatakip sa 1,000 taong gulang na pulang korales. Bundok ng mga gintong bar. Wow, napakalaking gintong bar. At may kasaysayan pa ito ng ilang daang taon. Asul at puting palayok na bote ng oliba na may lumulutang na mga disenyo. Ang 3 bagay na ito ay napakahalaga. Kahit pa maubos ang lahat ng dugo sa katawan mo, hindi pa rin katulad ng mga natira rito. Parang napakahalaga nga niyan. Paano kung buksan mo at hindi pala iyon ang mga ito? Imposible yan. Ngayon, buksan mo para makita ng lahat. Ngayon, hayaan ang bawat isa sa inyo na gawin ito. Buksan nyo ang inyong mga mata at tingnan nyo ako ng malinaw. Ngayon, tatanggalin ko ang lahat ng pulang telang ito. Hubarin mo lahat itong pulang tela para sa akin. Hahaha. Paano nangyari ito? Asawa! Tingnan mo, ano ang nangyayari dito? Ano ang nangyayari? Hindi ba 3 malalaking regalo? Ano ito? May problema talaga. Linawin mo sa akin, paano naging mga gamit panglibing ang 3 malalaking regalo ko? Hindi ko alam. Sumusunod lang kami sa utos. Umutot ka. Halatang nainggit ka sa pagpapabor sa akin ng mayaman, sasabihin ko sa'yo. Bilisan mo at ilabas mo ang 3 malalaking regalo ko. Kung hindi, lalabas kang patagilid. Huwag mo siyang itulak. Lee Man-shu. Ikaw na naman. Sabi ko sa'yo, isang walang utang na loob na hamak na tulad mo. Ang pinakamayaman ay hindi talaga makapagbibigay sa'yo ng regalo. Lalong hindi ka bibigyan ng malalaking regalo. Imposible yan. Halatang ipinangako sa akin ng pinakamayaman. Noon iyon. Nagbago na iyan ngayon. Bakit ka naman sigurado? Ganun ba? Ang 3 malalaking regalo mula sa pinakamayaman ay naging mga gamit panglibing. Kasalanan mo lahat. Sige, pinakamayamang tao. Pupunta ka sa bangkete. Susunduin na kita ngayon. Ikaw ang naglaro ng mga kalokohan. Ang layunin ay makapaghiganti sa akin. Makapaghiganti sa'yo. Tama. Lee Man-shu, hindi ko talaga inaasahan. Paano ka nangahas sa selebrasyon kung saan ako binigyan ng regalo ng pinakamayamang tao? Guluhin ako. Kung malaman ito ng pinakamayamang tao, tiyak na hahayaan kanyang mamatay ng walang libing. Mali ka. Hindi lang hindi ako hahayaan ng pinakamayamang tao na mamatay ng walang libing. Hihimukin din niya ako gamit ang iba't ibang mamahaling kayamanan. Pakiusap, huwag kang magalit. Hihimukin ka. Bakit? Dahil hindi ka nag-aayos o naglalagay ng makeup, marunong ka lang bang maghugas at magluto? Dahil ako ang nag-isa niyang anak na babae. Ano? Ikaw ang anak ng pinakamayamang tao? Talagang totoo. Hahaha, Lee Man-shu. Kung talagang anak ka ng pinakamayamang tao, kung hindi ka makapag-aral, nakasuot ng uniformeng nagkakahalaga lang ng ilang dosenang dolyar, mas malamang na hindi ka magtatrabaho habang nag-aaral, hindi ka magpapakasal sa akin. Ang pagtatrabaho habang nag-aaral ay ang aking karanasan sa buhay. Napakasal ako sa'yo, dahil nagkamali ako ng husga sa'yo. Ilarawan ng detalyado. Ganoon nga. Halika rito, sinabi niyang anak siya ng pinakamayaman. Nakilala mo ba siya sa kumpanya? Ako, hindi ko alam. Ang 3 gamit panglibing. Ang katiwala ng pinakamayamang tao, ang personal na nag-utos sa akin na ihatid ito. Ano? Ang katiwala ng pinakamayamang tao? Eksakto. Kung talagang katiwala siya ng pinakamayaman, ipahatid mo sa kanya ang 3 gamit panglibing. Karaniwan. Si Lee Man-shu ay hindi nagkaroon ng pagkakataong masangkot. Si Lee Man-shu ba talaga ang anak ng pinakamayamang tao sa bansa? Paano? Bakit mo pa rin iniisip na hindi ako ang anak ng Inaamin ko ang 3 regalong ito. Ipinadala ito ng katiwala ng pinakamayamang tao. Pero dahil lang dito, sasabihin mo na anak ka ng pinakamayamang tao. May maniniwala ba? Kung hindi ka naniniwala, pwede mong i-verify. Teka. Hoy, Bienan. Binigyan ako ng pinakamayamang tao ng 3 saganang regalo.
Hindi naman ito panglibing, di ba? Siyempre, sa ganang regalo iyon. Bibigyan ka ba ng pinakamayamang tao sa bansa ng 3 libing? Tatay, hindi ko iyon ibig sabihin. Siya nga pala, tatay, may anak na babae rin ang pinakamayamang tao. May anak nga na babae ang pinakamayamang tao. Sinasabing napakalakas niya. Hindi lumalabas sa publiko. Ni hindi ko pa siya nakita. Sige, naiintindihan ko. Pwede ka bang pumunta sa handaan ngayon? Gusto kong sampalin mo ang isang tao para sa akin. Nasa daan na ako. Narinig mo ba iyon? Malapit nang dumating ang biyenan ko. At sinabi ng biyenan ko, may anak nga na babae ang pinakamayamang tao. Pero may anak siyang napakahusay. Hindi talaga ikaw iyon. Isang babaeng naninilaw ang mukha na marunong lang maglaba at magluto. Ibig sabihin lang yon. Mali ang pagkakaunawa mo sa kakayahan ko. Manahimik ka. Anong maling pagkaunawa? Hindi ko talaga alam na isa kang babaeng naninilaw ang mukha. Paano ka naging anak ng pinakamayamang tao? Ako. Oh. Asawa. Ah, ganun ba? Malamang, may relasyon siya sa katiwala ng pinakamayamang tao. Kalokohan ang sinasabi mo. 7 taon nang baliw si Manman sa puting mata na lobo na ito. Paano pa siya magkakagusto sa iba? Hemp. Kung hindi, bakit niya hinahayaang ang katiwala ng pinakamayamang tao na gawing panglibing ang 3 mapagbigay na regalong ito? Kasi Dahil sa ano? Sabihin mo nga? Dahil siya ang anak ng pinakamayamang tao. Ah. Hahaha. Ay, sabi ko, Fang Shuhua. Paano ka matatawag na taong may moralidad? Paano ang sarili mong manugang? Sinungaling pala siya? kalokohan ang sinasabi mo, Manman. Hindi siya nagsisinungaling. Di itanong mo sa mabait mong manugang. Ano ba talaga siya? Tay, kailan ka darating? Dumating na. 1 minuto na lang. Nandito na ako. Man, alam ni Mommy na sinasabi mo lahat ito para sa akin. Huwag kang mag-alala. Basta nandito ang nanay mo. Hindi ka masasaktan kahit kailan. Nanay, hindi ako nagsisinungaling. Ako talaga ang anak ng pinakamayamang tao. Darating na ang tatay ko. Siya ang magpapatotoo para sa akin mamaya. Hanggang ngayon paano kang nangahas magsinungaling? Sige, ako na ang pumalit sa pinakamayamang tao ngayon. Para turuan ka ng leksyon. Babaeng walang alam sa buhay at kamatayan. Huwag kang mangahas. Hinahamon mo ba ako? Halika rito. Pigilan ninyo siya para sa akin. Pigilan ninyo. Oy! Bitawan mo ako. Bitawan mo ang manugang ko! Bumitaw ka! Guyon, alam mo ba ang ginagawa mo? 7 taon ng asawa mo si Manman. May konsensya ka pa ba sa ginagawa mo? Anong asawa? Yaya ko siya dati. Bukod dyan, paulit-ulit niyang hinahanap ang kamatayan. Hindi mo ako masisisi. Ikaw. Ma, huwag kang mag-alala. Hindi niya ako magagalaw. Limanshu, tapos ka na. Matigas pa rin ang ulo mo. Akala mo ba talaga na ikaw ang pinakamayamang anak? Akala mo ba talaga na ililigtas ka ng pinakamayamang tao? O ano? Pigilan mo na ang pangarap. Isang babaeng tulad mong puro gawaing bahay lang ang alam, hindi ka magiging mayaman sa buong buhay mo. Sa halip na umasa, mas mabuting humingi ka sa Diyos. Baka bigyan ka niya ng pagkakataon. Gusto mo bang tingnan? Si Mr. Yao na nandyan lang sa tabi mo. Nasaan siya ngayon? Anong nangyari kay Mr. Yao? Asawa. Nakita ko lang si Mr. Yao na lumabas para sagutin ang tawag. Siguro, para asikasuhin ang 3 mapagbigay na regalo. Mga bagay na magiging panglibing. Narinig mo ba ng malinaw? Si Mr. Yao ay palaging inaasikaso ang 3 regalo. Akala mo ba matatakot ako sa'yo? Takutin ka. Sa totoo lang, si Mr. Yao ang susundo sa tatay ko. Ibig sabihin, paparating na ang pinakamayamang tao sa bansa. Ang kapal ng mukha mong sabihin na ang tatay mo ang pinakamayaman sa bansa. Subukan mong ulitin na ang tatay mo ang pinakamayaman. Guyon. Manman, ayos ka lang ba? Guyon. Ikaw na walang puso kahit na hindi kayo totoong magkasintahan ni Manman. Pero inalagaan ka ni Manman sa nakalipas na 7 taon mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Ginawa mo iyon, tao ka pa ba? Hindi ako tao. Ang susunod na sampal ay sa mukha mo. Hawakan mo siya para sa akin. Ikaw.
Kailangan kong turuan ng leksyon ang babaeng ito ngayon. Guyon, wala kang magagawa kay Manman. Guyon, anak ka ng lobo, hindi ka tao. Bitawan mo ang manugang ni Aling Pang. Manahimik ka. Teka, ikaw na ang susunod. Ngayon. Ikaw na ang susunod. Sasabihin ko sa'yo, papunta na ang tatay ko. Pinapayuhan kita na huwag mong hanapin ang kamatayan. Kung hindi, magsisisi ka. Pagsisisi. Ikaw ang magsisisi. Magsisisi ang buong pamilya mo. Guyon, Ngayon alam mo nang natatakot ka, di ba? Li Manchu, basta't luhuran mo ako at humingi ng tawad ngayon. Papatawarin kita. Luluhod at hihingi ng tawad sa'yo. Hindi mo iyon karapat-dapat. Dalhan mo ako ng pamalo. Kailangan kong baliin ang binti niya ngayon. Ipaparamdam ko sa kanya kung ano ang kahulugan ng pagsisisi. Guyon, huwag mong subukan. Li Manchu, bibigyan kita ng huling pagkakataon ngayon. Basta't handa kang lumuhod at yumuko at humingi ng tawad sa akin. Hindi ko babaliin ang binti mo. Kung kaya mo, subukan mo. Gusto mong mamatay, sige. Tutuparin ko na ngayon. Tigilan nyo na lahat. Tigilan nyo na ang lahat. Manman, ayos ka lang ba? Tatay, nandito ka na sa wakas. Pasensya na, Manman. Si tatay ang nahuli, Manman. Sino ang nanakit sa mukha mo? Ako. Ako. May masasabi ka ba? Paano mo nagawang sakta ng anak ko? Ano bang mali sa pananakit sa kanya? Kaya ikaw pala ang misteryo ko. 7 taon ko nang hindi nakikita ang biyanan ko. Nako. Dating biyanan ko. Hayop ka. Paano mo kayang manakit ng tao? Hoy, Anong mali sa pananakit ng tao? Alam mo ba kung kaninong teritoryo ito? Nananakit ka ng tao. Aray, ay. tatay. Paano kung saktan ko lang? Aray, asawa, ang sakit ng mukha ko. Turuan mo ng leksyon ang matandang iyan. Asawa. Huwag kang mag-alala. Matanda, ang tapang mong hawakan ang tatay ko at ang asawa ko. Parang ayaw mong lumabas na buhay ngayon. Galawin mo ako. Wala ka pang kakayahan. Hindi mo pa kaya yan. Sa tingin mo ba talaga ikaw ang pinakamayamang tao sa bansa? Tama. Ako nga ang pinakamayamang tao sa bansa. Plastic ka. Sabi ng anak mong babae. Susunduin ni Mr. Yao ang pinakamayamang tao sa bansa at dadalhin dito kung talagang ikaw ang pinakamayamang tao sa bansa. Bakit hindi ka kasama niya? Kasi, inutusan ko siyang gumawa ng iba. Haha, parang totoo nga yata. Kung hindi mo alam, akala mo talaga ikaw ang pinakamayaman. Asawa, mali ang sinabi mo. Pabayaan mo si Mr. Yao. Tingnan mo ang pinakamayamang tao sa bansa. Ang suot niya, kapag lumalabas ay limited edition, na haute couture. Tingnan mo ang suot niya. Ang damit ay wala man lang tatak. Sino ang nakakaalam kung saan nila nakuha ang basurang iyan? Baka nabili sa Ping 60 ng 9.9 yuan. Kung tutuusin, ang espesyalidad ni Li Manchu ay ang feature na pinduo-duo knife cut. Hahaha. Kayong mga bulag na nilalang. Matanda ka. Bantayan mo ang bibig mo. Sino sa tingin mo ang may mga mata? Ikaw ang sinasabi ko dahil umaasa ka sa sustento ko at ang reputasyon ng pagbibigay ng 3 mapagbigay na regalo. Nagpapakahiya ka sa piging na ito. Pumunta ka pero hindi mo kilala ang tunay na Diyos. Sinasabi mong hindi ka bulag. Ano ka? Ikaw? Sige, ipinipilit mo na ikaw ang pinakamayamang tao sa bansa, di ba? Tatawagan ko na ang tatay ko. Hayaan mong ilantad niya ng lubos ang iyong tunay na pagkatao. Sino ang tatay mo? Ang tatay ko ay isa sa nangungunang 10 kumpanya sa bansa. Si An Dakyang, presidente ng An's Group. Ha ha ha. Kaya pala ikaw ang nagpumilit na maging utusan ko noon. Si Andak Yang. Bah, utot ka. Ang tatay ko, siya ang pinakamayamang tao sa bansa. Anong tapang mong sabihing alipin mo siya? Mabubunyag ba ang katotohanan pagdating niya? Hintayin mo ako. Hintayin mong dumating ang tatay ko. Gagawin naming masahol pa sa kamatayan ng buhay mo. Kung ganoon, mas mabuting bilisan mo.
Baka hindi mo kayanin ang galit ko. Hintayin mo ako. Ha? Kumusta, tatay? Kailan ka darating? Kasama ko si Ayon kanina. Sinaktan ako ng isang matandang nagpapanggap na pinakamayaman sa bansa. 3 minuto. Sige, tatay. Narinig mo ba? Sabi ng tatay ko. Darating siya rito sa loob ng 3 minuto. Pagdating niya, sasapit na ang oras ng iyong kamatayan. Sa oras na iyon, natatakot ako na ikaw ang mamamatay. Mahal, tingnan mo itong matandang ito. Anong sabi niya? Mahal, huwag kang magalit. Hindi sila karapat-dapat sa galit mo. Kapag dumating na ang tatay natin, kusang luluhod sila. Umiiyak at magmamakaawa sa atin. Tama ang asawa ko. Ngayong taon, laging may ilan. Walang pakialam sa panganib. Pasensya. Tatay, kasalanan ko ang lahat dahil naging bulag ako. Nagdulot ako sa iyo ng napakaraming problema. Anak, anong pinagsasabi mo? Ako ang tatay mo. Gawin mo ito ng ganito. Natural lang ito. Salamat, tatay. Sino yan? Sino ang nanakit sa Sino ang nanakit sa anak ko at sa manugang ko? Itay, nandito ka na sa wakas. Iyang matanda. Hindi lang ako at si Ayon ang sinaktan niya. Sinabi pa niya tungkol sa kanyang sarili na siya ang pinakamayamang tao sa bansa. Ano? Hindi ka lang niya sinaktan? Ang kapal ng mukha mong magpanggap na pinakamayaman sa bansa. Talagang naghahanap ka ng kamatayan. Ikaw pala, nagpapanggap kang pinakamayaman sa bansa sa harap ng anak ko. Sinasabi mo na nagpapanggap akong Pinakamayaman sa bansa. Ano? Ikaw ang pinakamayaman sa bansa. Kung siya nga ang pinakamayaman sa bansa, hindi ba iyon si Lee Man-shu? Talaga ngang anak ng pinakamayaman. Imposible, mula nang makilala ko siya, isang mahirap na estudyanteng nagtatrabaho lang siya. Paano siya magiging anak ng pinakamayaman? Talagang imposible. Anong imposible? Sabi ko sa'yo. Ang dahilan kung bakit ang Goose Group ninyo ngayon ay dahil sa akin lahat. Ayaw mo lang maniwala. Siyempre hindi ako naniniwala. Kung ikaw talaga ang anak ng pinakamayaman, bakit mo itinago sa amin tulad ng ginawa ni nanay? Kasi nasa akin ang dangal at ang kapalaran ng buong pamilya ko. Hindi ako sigurado sa ugali mo. Sulit bang pakasalan? Dahil lang dito, Siyempre, ang pamilya naming Lee ay may trilyong yaman. At bilang nag-iisang anak, hindi lang ang mapapangasawa ang pinipili. Ang magiging tagapagmana ng pamilya. Gusto kong sabihin sa'yo ang lahat ngayon. At ipamana sa'yo ang pag-aari ng pamilyang Lee. Pero pinagtaksilan mo ako at inapi mo ako. ano? Ibibigay mo na pala sa akin ang lahat ngayon. Eksakto. Pero ngayon, hindi mo ito karapat-dapat. Hindi, imposible. Siguradong nagsisinungaling ka sa akin. Paano naging siya ang pinakamayamang anak? Paano naging siya? Tumahimik ka. Tay, bakit mo pinalo si Yun? Gaya niya, kahit ang pinakamayamang tao at ang pinakamayamang anak na babae sa bansa, mga hangal na hindi man lang ito nakikilala. Kung hindi ko siya papaluin, sino ang papaluin ko? Ay, Tay. Huwag mo akong tawaging tay. Hindi kasing tanga ng anak mo. Dakyang. Naaalala ko na nagsimula kang sumunod sa akin 20 taon na ang nakalipas. Noong mga panahong iyon, buong araw mo siyang tinatawag na amo. Sumunod ka sa akin. Nakikita kong tapat ka at mapagpakumbaba. Binigyan ka nito ng panimulang puhunan at mga mapagkukunan. Kaya may An's Group ka ngayon. Tama ba? Oo, ang pinakamayaman. Ang dahilan kung bakit ako narito ngayon. Lahat ng ito ay dahil sa iyong paghubog sa akin. Dahil alam mo na sa pamamagitan ng aking paghubog ay mayroon ka ng lahat ngayon. Kung gayon, ang iyong anak na babae at manugang ang pananagutan sa paghamak sa aking anak ngayon. Paano mo ito babay? Tapos, ang anak mong babae at manugang, binubuli at pinahiya ang anak kong babae ngayon. Paano mo ito pananagutan? Oo, ang pinakamayamang tao. Lahat ng ito ngayon, lahat ng ito ay dahil sa bobo kong anak at manugang. Kailangan kong pagbayarin sila. Makatitiyak ka, binibini. Hindi lang ako. At ang aking biyenan. Sige, pakawalan na ang binibini at ang matandang babae. Tatay, hindi mo naman talaga gagawin ito sa amin, di ba?
Ako ang nag-iisang anak mong babae at manugang. At ako, Ginoong An, magkabyenan tayo. Nasaktan mo ang anak na babae ng pinakamayaman. Inilalagay sa panganib ang buong An Group. Paano ka nangangahas na banggitin ang tungkol sa pagiging magkabyenan natin? Tatay, kahit na napakamakapangyarihan ang pinakamayamang tao sa bansa, pero nangunguna rin ang kumpanya mo sa bansa, ako rin ang pinakamayaman sa Nancheng. Sabay nating harapin ang pinakamayamang tao. Hindi pa naman walang pag-asa. Oo, tatay. Kaya nating harapin ang pinakamayamang tao ng sabay. Ako ang haharap sa iyo. Tatay, Tatay ko, ikaw. Balae, ano ang ginagawa mo? Ang aking mga balay. Yung mga biyenan ko. Mga tangang puro tae ang utak. Ang dahilan kung bakit nandito ako ngayon. Lahat ay ibinigay ng pinakamayamang tao. Wala nang pinakamayamang tao. Ikaw at ako ay wala na ngayon. Lakas loob mong harapin ang pinakamayamang tao. Akala mo ba mahaba ang buhay mo? Tay, tumahimik ka. Pasensya na, pinakamayaman. Wala akong paraan para disiplinahin. Hayaang may magbali ng binti nila ngayon. Halika rito, baliin ang isa sa mga binti nila. Sandali lang, Ano pa bang utos ng binibini? naalala ko. Bago nagpadala ang pinakamayamang tao ng 3 mapagbigay na regalo, ang mga patakaran ng laro natin ay: kung matalo ka, luluhod ka at dilaan ang mga sapatos ng lahat hanggang malinis. At gusto namin ang kamay mo at isa sa mga kamay niya. At isa sa mga paa ng tatay mo. Ginoong Gu, nakalimutan mo na ba ang kasunduang ito? nagbibiro lang ako. Pero sa tingin ko hindi ito biro. At sa tingin ko, dapat handa ang isang tao na sumugal at aminin ang pagkatalo. Isang tao. Hayaan ang pinakamayamang tao sa Nancheng. Lumuhod at dilaan ang iyong mga sapatos hanggang may tao. Hayaang ang pinakamayamang tao sa Nancheng lumuhod at dilaan ang mga sapatos mo hanggang malinis. Hindi mo ba sinabi iyon ng malinaw? Ano? Hindi kayang matalo ni Mr. Gu. Lei Manshu, kahit na ikaw ang pinakamayamang anak na babae, pero huwag mong sobrahan. Sobra na ito. Halika, ilabas ninyo ang mga phone ninyo. Kunanan ng litrato ang susunod na larawan ni Mr. Gu. I-post sa hot search bukas. Gagawin ko siyang katatawanan ng buong mundo. Limanshu, baliw ka ba? Mas lalo akong nababaliw. Bibilang ako hanggang 3. Kung hindi mo dilaan ang mga sapatos ng lahat hanggang malinis, ipapakuha ko sa kanila ang bawat buto mo. Durugin ng pira-piraso. Ano? 1, 2, 3. Kumilos. Opo. Hindi. Huwag mo akong hawakan. Huwag mo akong hawakan. Tatanungin kita sa huling pagkakataon. Dilaan o hindi? Hindi ko kayang dilaan. Kung dilaan ko, hindi na talaga ako makatingin ng mataas habang buhay. Ngayon mo lang nalaman na wala kang mukha. Noong ininsulto mo ako at ang aking biyenan kanina. Bakit hindi mo naisip iyon? Asawa, mali ako, patawarin mo ako. Mahal, alam kong talagang mali ako. Mahal, nagkamali ako. Patawarin mo ako. Mahal, talagang alam kong nagkamali ako. Patawarin kita. Tama iyan. Alam kong marami akong pagkakamaling nagawa noon, na nagpagalit sa iyo ng labis. Lahat iyon ay ginawa ni Anlay. Inakit niya ako at dinayuma. Dapat, maniwala ka sa akin. Guyon, ano bang sinasabi mo? Mali ba ako? Kung hindi mo sana ako ginugulo, at nilandi mo ako gamit ang iyong pagkakakilanlan bilang anak ng Ans Group, paano ko posibleng makasama ka? Malinaw na gusto mo akong gamitin para umangat. Sa halip, isisisi mo sa iba. Lalaki ka pa ba? Dahil lang lalaki na ako ngayon, kaya makikipaghiwalay ako sa iyo. Guyon, walang hiya kang gago. Papatayin kita. Umalis ka. Guyon, paano mong nagawang saktan ang anak ko? Ano bang masama sa pananakit ko sa kanya? Isang walang hiya na babaeng katulad niya, masyadong naging pamilyar siya sa akin sa harap mismo ng asawa ko. Okay lang kung hindi ko siya pinatay. Guyon, hindi ko inaasahang isa kang walang utang na loob na gago. Ang kapal ng mukha mong tawagin akong gago, huwag mong kalimutan. Hinubaran mo ang sarili mo at umakyat sa kama ko. Gago ka? Umalis ka, matanda. Lumayo ka, Itay. Itay. Ako ang manugang ng pinakamayamang tao sa bansa. Ano ka? Ang tapang mong saktan ako. Ba? Ikaw. Asawa, nakita mo ba? Lahat ito ay pakana ng babaeng iyon na si Anlay. Wala akong kinalaman dito. Wala kang kinalaman dito. Oo, aminado akong may mga pagkakamali ako noon. Pero tignan mo ako ngayon. Hiwalay na ako sa kanila. At ipinapangako ko, hindi na ako makikipagrelasyon sa kahit kaninong babae.
Asawa, tingnan mo ang relasyon natin bilang mag-asawa. Patawarin mo ako sa pagkakataong ito. Magandang ideya. Mabuting asawa. Alam kong ikaw ang pinakamabuting asawa sa mundo. Mahal kita, asawa. Hindi ka karapat-dapat na tawagin akong asawa. Asawa, ano ginagawa mo? Tawagin mo akong asawa. Lee Man-shu, anong ginagawa mo? Anong gagawin? Siyempre, sasaktan kita. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano, baliw ka ba? Ikaw ang baliw. Basura kang karapat-dapat mabuhay sa putikan. Ako ang bulag na nahulog sa'yo. Ibinigay ko sa'yo ang lahat ngayon. Hindi ko inasahan na maglalakas loob kang magtaksil sa akin. Ngayon, maglakas loob kang humingi ng tawad. Ang kapal ng mukha. Paano ka nangahas? Lee Man-shu, Huwag mong gamitin ang bibig mo sa pangalan ko. Sa tingin ko, marumi yan. Ipadala ang utos. Sa loob ng 2 minuto, hayaan ang An at Gusa ng Cheng. Kahit ang buong grade siya ay tuluyang nawala. Liman Shu, hindi. Ginang, kasalanan ko po lahat. Huwag mong ipagbawal ang An Group. Si An Dakyang ang nagpalaki sa iyong mayabang at dominante. Matigas ang ulo. Kung may sanhi, may bunga. Kasalanan mo lahat. Halika. Kalad ka rin silang 2 palabas. Ginang, alam kong mali ako. Ginang, Hindi, Ginang. bitawan mo ako, Ginang. Alam kong mali ako. mahal, alam kong nagkamali ako. Hindi ko dapat ginawa yon. Masyado akong pabigla-bigla. Tiyak na magbabago na ako. Hindi mo ba gustong kumain ng isda? Simula ngayon, magluluto ako ng isda para sa iyo araw-araw. Tatanggalin ko ang tinik ng isda para sa iyo araw-araw. Pwede mo bang pakawalan ang Group? Ang Group ang lahat sa akin. Oo, Manugang. Ang Gu Group ay aming pinaghirapan sa loob ng ilang dekada. Pamilya naman tayong lahat. Itaas mo ang iyong kamay. Pakawalan mo ang Gu Group namin. At sinabi rin ni Ahyun, hindi na siya gagawa ng mali sa iyo ulit. Kung hindi ka magsasalita, muntik na kitang makalimutan. Napakaraming taon. Ang biyenan ang sumuporta sa pamilyang ito para sa'yo. Gayunman, kumikilos ka ng hindi marangal sa kabila ng iyong edad. Natuto kang pumunta sa mga puta. Kalahati ka ng nasa libingan. Bakit ang kapal ng mukha mo? Limanshu, ikaw. Ikaw pa ang nangangaral sa isang Limanshu, ikaw. Talaga namang nangangaral ka sa nakatatanda katulad ko. Mga nakatatanda, nirerespeto kita bilang nakatatanda noon. Para lang kay Guyon. Ngayon, wala na siya sa akin. Ano ka? Ikaw. Nanay. Itong si Guhay. Ano ang gagawin mo sa kanya? Gawin mo ang gusto mo. Wala na akong kinalaman sa kanya. Kung gayon, sundin natin ang naunang kasunduan. Kung hindi ka luluhod at dudilaan ang sapatos mo, bawat buto sa katawan niya ay babaliin ng paunti-unti. Huwag mong subukan. Wala akong hindi kayang gawin. May tao. Ilahin ninyo sila palabas para sa akin. Tungkol naman sa ibang mga mapagmataas sa silid, babawalan silang lahat sa anumang negosyo, at ang mga pamilya at kaibigan nila ay hinding-hindi matatanggap sa trabaho. Nanay, alis na tayo. Oh, Manman. Si Shu, ang hari ng impyerno, at ang iba pa, dahil sa atin kaya tayo pinupuntirya ni Guyon. Kaya? Nanay, huwag kang mag-alala. Ang kabutihan ng 3 tiyuhin ay nasa puso ko ngayon. Lahat ng sinabi ni Guyon kanina. Wala nang bisa. Mula ngayon, ginagarantiya ko na walang sino man sa buong kaharian ng Great Sha ang mga has na galawin sila. Salamat po, ma'am. Ayan na. Nanay, nabayaran na ni Guyon at Guhay ang dapat nilang bayaran. Ngayon, nag-iisa ka na. Mas mabuti pang, manirahan ka na kasama namin ni tatay. Hindi na. Sa totoo lang, doktor akong naglalakbay. Nabulag ako sa pag-ibig. Lihim lang. Ngayon, panahon na para bumalik ako. Sige, mag-ingat ka palagi. Tawagan mo ako anumang oras kung may kailangan ka. See ya. Kamusta sa lahat? Ako si Lee Man-shu, ang tagapagmana ng Manyang Group, bukas ng gabi. Magkakaroon ng piging sa pagbabalik sa Huaxing Group. Malugod naming tinatanggap ang mga mamamahayag mula sa buong bansa. Hindi ko ito tinatanggap. Bakit ako ngayon ay bangkarote at wala nang wala? Nakaupo na lang ako sa sirang kama na ito. At siya, si Lee Man-shu, ang babaeng ito. Maaari pa rin siyang maging anak na babae niya. Anak,
Wala ka bang magagawa? Sino ba ang nagpahintulot kay Lee Man-shu na isinilang na may gintong susi? Dahil sa gintong susi, kaya nitong gawing bangkarote ang Goose Group kung sasabihin nitong bangkarote. Pwede ba niyang i-blacklist ang kahit sino ayon sa gusto niya, kung hindi dahil sa kanya? Sikat pa sana ako ngayon. Mr. Gu, bakit ako hinahabol na parang aso? Napakahirap ko na hindi ko kayang bayaran ang mga bayarin ko sa ospital. Papatayin ko siya. Kailangan ko siyang patayin. Sino ang papatayin mo? Sino ang papatayin mo? Sino ka? Matandang bagay. Hindi mo lugar magsalita. Bantayan mo ang pinto sa pasukan. Huwag kang masyadong lumayo. Mag-ingat ka. Tatawag ako ng pulis. Buksan ang pinto. Buksan ang pinto. Sino ka? Anong gagawin? Anong meron? Pumunta kami para maningil ng utang. Ito ang utang ng kumpanya ninyo sa aming Party A, kabuoang 35 milyon. Ngayon, bayaran mo ang utang mo. Ginoo, pakiusap, intindihin mo naman ako. Alam mo naman nakakabangkarote lang ang grupo namin. Lahat ng pambayad sa utang ay kinuha na ng bangko. Wala talaga akong pera para bayaran ka ngayon. Walang pera. Kung ganoon, ipaglaban mo hanggang makabayad ka. Huwag kang manakit, tumigil ka. May pera akong pambayad sa'yo. Nasaan ang pera? Nasa kanya. Siya ang anak ng pinakamayamang tao sa bansa. Siya ang asawa ko. May mga litrato akong patunay. Okay, swerte ka ngayon. Kung hindi mo pa nababayaran ang pera ko sa loob ng 3 araw, mag-ingat ka, papatayin kita. Tara na. Bakit nila nagawang saktan ka ng ganito? Tawagan na natin ang pulis. Hindi pwedeng tumawag ng pulis. Kamusta sa lahat? Ako si Lee Man-shu, tagapagmana ng Manyang Group. Gaganapin ang handaan sa pagbabalik sa Huaxin Hotel bukas ng gabi. Malugod naming tinatanggap ang mga mamamahayag mula sa buong bansa. Huaxin Hotel Lee Man-shu. Hintayin. Tay, pwede bang hindi na lang ako pumunta? Paano naman iyon? Hindi lang ito handaan para tulungan kang makahanap ng mapapangasawa. Mas formal ito, kasama ang mga malalaking negosyante. Ang araw na ihayag mo kung sino ka talaga. Sa ganitong paraan, mas mahusay mong mapapatakbo ang malaking negosyo ng pamilya natin. Dumating na ang pinakamayamang tao sa bansa at si Miss Lee. Ganyan talaga si Miss Lee. Ang ganda niya. Siyempre, si Miss Lee ay isa sa mga pinakamagagandang babae sa bansa. Ilang mga binatang mayaman ang nakatitig sa kanya. Maraming salamat talaga. Nagawang, sa kabila ng abalang mga gawain, dumalo sa handaan para sa pagbabalik ng aking anak na si Lee Man-shu. Ang handaan ngayon. May 2 anunsyo ako. Ang una, na opisyal ng mamamahala ang anak kong babae sa buong negosyo ko. Ang pangalawa, gusto kong pumili mula sa lahat ng mga kabataang talentado na naririto. Pumili ng angkop na katuwang sa buhay para sa aking anak. See ya. Hindi ako sang-ayon diyan. Sino ito? Hindi ko alam. Man, pupunta ako ngayong araw.
Nandito ako para mag-propose sa'yo. Sinabi mo sa akin dati. Paborito mo ang mga tulips. Dinala ko ito ngayon kasama ang singsing na diamante. Sana bigyan mo ako ng pagkakataong magsimula muli. Isang pagkakataong magsimula muli. Tama iyan, sobrang mali ako dati. Isinusumpa ko, basta mapatawad mo lang ako muli. Man, tiyak na dobleng buti ang trato ko sa'yo. Tiyak na magbabago na ako. Ngayon ay napakadama ng sinseridad. Pitong taon ng kasal. Hindi mo man lang ako binigyan ng singsing na diamante. Hindi mabilang na mga pantasya na maibibigay mo sa akin. Ngunit hindi nangyari. Hindi ko inaasahan na mangyayari ito ngayon. Asawa. Hindi ko masyadong naintindihan noon. Pero ngayon naintindihan ko na. Kahit na ang singsing na ito ay hindi gaanong mahalaga ngayon. Pero tiyak na ibibigay ko sa'yo mamaya. Ang pinakamalaki at pinakamagandang singsing na diamante sa mundo. Pinakamalaki, pinakamaganda. Talagang maganda iyan. Kailan mo ito ibibigay? Paano ibibigay? Sobrang lapit na. Gaano kaaga ang sandali? Ako. Hindi mo naman ako niloloko para mauna ako. Tapos gagamitin mo ang pera ko para bumili ng singsing na brilyante at ibibigay sa akin. Hindi, talagang hindi. Sige, hindi na kita pahihirapan. Bumili ka na ng isa para sa akin ngayon. Isang singsing na brilyante na may halagang 100,000 kung kaya mong bilhin. Pumayag agad akong makipagbalikan sa'yo. 100,000. Man. Pwede mo bang bigyan ako ng oras para makahinga? Bigyan kita ng dagdag na oras. Sa tingin mo ba, napakaraming sosyal at mayayamang binata rito? Bibigyan ba kita ng tsansa para makahinga? O sa tingin mo ba, dapat itong ipagpaliban? Maaawa ako sa'yo. Walang kwenta ang masyadong madaming usapan. Alam kong wala kang pera ngayon. Ano pa kaya ang 100,000? 10 piso, wala kang mailabas. Lee Manchu. Kailangan mo ba akong hiyain ngayon? Mali ka. Ikaw ang napahiya. Masyadong makapal ang mukha mo. Kaya naman nangahas kang pumunta dito at magpakatanga. Lee Manchu, palagi kitang tiniis. Huwag kang masyadong lumampas. Ako pa ang sobra. Intindihin mo nga, ang kinatatayuan mo ngayon ay teritoryo ng aking pamilyang Lee. Dudurugin kita hanggang mamatay ka. Kasing dali lang ng pagdurog ng langgam. Halika, ilabas ninyo siya rito. Mula ngayon, bawal na siyang magpakita sa aking pamilyang Lee. Huwag mo akong hawakan. Huwag kang lumapit. O papatayin. Huwag kang lumapit. O papatayin ko siya. Guyun, baliw ka ba? Oo, baliw nga ako. Ipapabaliw kita. Kung hindi mo ako binangkarote, hindi ako hahabulin ng mga tao dahil sa utang kahit saan. Umabot na ba sa ganito? Kasalanan mo yan. Tumahimik ka. Wag mong gawin yan. Kung may sasabihin ka, sabihin mo, ano bang gusto mong gawin ko? Pakawalan mo na si Manman. Ilipat mo agad lahat ng utang sa pangalan ko. Bayaran mo ako sa loob ng 5 minuto at alisin mo lahat ng restraining order ng grupo ko. Sige, walang problema. Padadalhan kita ng tao para gawin yan ngayon. At hindi lang iyon. Gusto ko ring maglagay ka ng 1 bilyon sa account ko. Hindi, 2 bilyon. Oo, walang problema. Hindi pwede. Ano? Sabi ko, hindi. Halatang kasalanan mo. Dapat kang parusahan. Hindi kita bibigyan ng pera. Ayaw mong mabuhay, di ba? Ikaw ang ayaw mamatay. Sa ngayon, darating na ang sheriff. Akala mo makakatakas ka ng ligtas. Hindi ako makakatakas. Pinalagkad kita para mabaon tayong dalawa. Wag mong gawin to. Wag mong gawin to. Umapayag ako sa lahat ng... Sumasang-ayon ako sa lahat ng kondisyong sinabi mo. E di bilisan mo at gawin mo na. Tay, huwag mong ibigay sa kanya. Tumahimik ka. Huwag kang padalos-dalos. Hindi ba pera lang ang gusto mo? Inayos na ni Tio Lee. Pwede bang pakawalan mo muna si Manman?
Akala mo ba tanga ako? Makukuha ko pa ba ang pera kung pakakawalan ko siya? Oo naman. Ako na lang ang magiging bihag mo. Habang nandito ako, makukuha mo pa rin ang pera. Sino ka? Ako, si Qin Xiao, ang nag-iisang tagapagmana ng Qin Group. Sa yaman at kapangyarihan ng pamilya ay hindi mababa sa pinakamayamang tao sa bansa. Kung hindi ka naniniwala, tingnan mo. Ho. Hindi ko inaasahan na may taong hindi takot mamatay. Hoy, asawa, ang sinabi ko. Itong lalaki, handang isakripisyo ang buhay para sa'yo. May relasyon ka ba sa kanya dati? Huwag mong gawing marumi ang lahat gaya ng iniisip mo. Kapatid lang siya ng kapitbahay namin. Mukhang maganda. Sinong mag-asawa? Hindi nagsimula sa kuya o ate. Ha? Bilib ako sa'yo. Hindi ka malinis. Ang kapal ng mukha mong sabihing may... Hindi ka malinis. May kapal ka pang sabihing may kabit ako. Ah, Huwag mo siyang saktan. Magkapatid nga kami ni Manman. Pakawalan mo siya. Ako na lang ang magiging bihag. hindi. Akala mo talaga tanga ako. Makukuha ka ni Limanshu. Malaki kang lalaki at madaling kontrolin. Tapos ka na ba sa tawag? Kung masyado kang madaldal, maniwala ka man o hindi, daduguin ko siya ngayon. Ah, Oo, lahat ng utang sa pangalan ni Gu Yuan at isang utos na pumatay, tanggalin lahat. Maglagay ka pa ng 2 bilyon sa pangalan niya. Ngayon na. Tapos na ang tawag. Ngayon na ba para pakawalan ang anak ko? nakuha ko na ang pera. Alis na rin ako. Bigyan mo agad ako ng kotse. Nasa labas na ang kotse. Pwede kang umalis kahit kailan. Bumalik. Huwag kang gumalaw. Limanshu, takal ka. Manman, mag-ingat ka. Qin Xiao. Qin Xiao. Ayos ka lang ba? Limanshu. Lumayas ka. Ah, Tigil. Sabihin mo sa akin ang totoo. wag mo akong hawakan. Qin Xiao, ayos ka lang ba? Oh, Qin Xiao. Qin Xiao. Tumawag ng ambulansya. Pakawalan mo ako, pakawalan mo ako. Tumigil ka nga. Tigil. Qin Xiao, ayos ka lang ba? ayos lang. Huwag kang mag-alala. Xiao, tinipon ko ang pinakamahuhusay na mga doktor sa mundo. Hindi iyon mangyayari sa iyo. Salamat, Tito. Xiao, Qin Xiao. Qin Xiao. Binibini, ang pinakamayamang tao. Hindi maganda. Anong nangyari? Guyon, tumakas si Guyon. Ano? hayaan mong tumakas ang batang ito. Tiyak na babalik siya mamaya. Isara agad ang buong lungsod. Tiyakin na ang Sheriff's Department at lahat bago mag-umaga. Mahanap si Guyon. Opo. Ngayon, para sa pinakabagong ulat, si Gu Yun, presidente ng Goose Group, para sa sinadyang pagpatay, pangingikil ng malaking halaga, at iba pa, ang Sheriff's Department ay naglabas ng warrant ng pag-aresto. Paghahanap sa buong lungsod. Limanshu. Ikaw, kasalanan mo lahat. Papatayin kita kung magkakaroon ako ng pagkakataon. Uy, anak. Tatay. Bakit ka nandito? Tatay. Oops. Tatay, bakit ka nandito? Narinig ko lahat. Hindi ka ba pumunta kay Limanshu para tumulong ulit? Paano mo nagawa ang mga bagay na ganito? Ang babae kay Limanshu ay tumangging tumulong sa akin. Wala rin akong magagawa. Sige, wag na nating pag-usapan. Tayo ngayon. Wala nang tahanan. Wala na ring pera. Ito na ang huli kong ipon. Dalhin mo ito at tumakas ka sa Nancheng sa lalong madaling panahon. Baka, mabubuhay pa. Salamat, tatay. Ah. Salamat. Bilisan mo, Hoy. Bilisan mo.
Bilisan mo, anak. Ginoong Gu. Nagmamadali ka yata? Saan ka pupunta? Wala naman akong pupuntahan. Maglalakad lang. Maglalakad ka. Isama mo kami, pare. Ano ang ginagawa mo? Ngayon, lipunan na pinamumunuan ng batas. Huwag kang padalos-dalos. Padalos-dalos. Sinabi ko ba yan kahapon? Hindi mo maibigay ang pera sa akin. Baliin ko ang paa mo. Nabayaran ko na. Binayaran na ng pinakamayamang tao ang utang ko. Muntik mo nang mabayaran ng pera, pero na-freeze ang pera sa kalagitnaan. Lahat ay na-withdraw. Hindi ko kasalanan. Kung hindi kita sisihin, sino ang sisihin ko? Pare, paluin mo ako hanggang mamatay. Pare, suntukin mo ako hanggang mamatay. Tapos, ipadala ito sa pintuan ng security team. Buti na lang at ginawa natin. Sige. Sandali lang. Hindi mo ba kailangang bayaran ang utang? Malusog ang tatay ko. Putulin mo ang kidney niya. Maghanap ka lang ng bibili at ibenta mo. Yun. Anong pinagsasabi mo? Tatay, tumatanda ka na. Wala ka ng anak na lalaki. Ako lang ang nag-iisang anak na lalaki ng pamilya nating Gu. Tulungan mo akong bayaran ang utang ko. Siguradong ibabalik ko sa dating taas ang pamilya nating Gu. Gago ka. Sinuntok mo na ako. Wala akong utang sa iyo. Pwede mong kunin ang mga tao. Binebenta ang mga kidney, pero bata, nakakita na ako ng mga malulupit. Wala pa akong nakitang kasing lupit mo. Binebenta mo pa ang sarili mong ama. Ha 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 ha. Walang hindi kayang gawin. Nandito naman ang mga tao. Ikaw na ang magpasya para sa sarili mo. Aray, ako. Tumigil ka na. Inaagaw mo pa ang candy sa mga bata. Gu yun. Anlay. Aray, hindi ko inaasahan na magkakagulo ng ganito. Ano? Ayaw ka ng pinakamayamang anak mong babae. Ang kapal pa ng mukha mong sabihin. Kung hindi dahil sa iyo. Sana ako ang pinakamayamang manugang sa buong bansa. Lahat ito, dahil sa iyo, kaya pinatay kita. Lahat ito kasalanan mo. Lahat ito kasalanan mo dahil inakit mo ako. Saan nanggaling ang pulubi? Ang kapal ng mukha mong hawakan ng babae ko. Patayin siya. Walang kwentang basura. Sa buong buhay mo, ang gusto mo lang ay umangat gamit ang mga babae. Sinasabi mo pa na sinaktan kita. Kung hindi dahil sa iyo, ako pa rin ang anak ng Ants Group. Paano ako magiging pokpok na kayang sakyan ng kahit sino? Buti nga sa iyo karapat dapat kang parusahan dahil naging kabit ka. Sino ang sinasabi mong kabit? Sino ka? Kabit? Ang buong pamilya mo ay kabit. 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 Baby, humanap tayo ng ibang lugar para magsaya. Huwag mong hayaang sirain ng pulubing ito ang iyong damdamin. Hemp.
Tigil. Tumigil ka para sa akin. Ah, ganun ba? Patuloy na maghanap. Hindi natin siya pwedeng hayaang makatakas sa labas. Chin Xiao, ayos ka lang ba? Oh. Kakaalis lang ng mga magulang mo matapos kang alagaan. Inaalagaan mo ba ako nitong mga nakaraang araw? Kung tutuusin, nasaktan ka dahil sa akin. Kahit ano paman, dapat kong alagaan ka hanggang sa gumaling ka. Salamat man. Dahil gusto mong magpasalamat. Kung gayon, ipangako mo na lang na pakakasalan mo ako. Tatay, huwag kang magsalita ng walang kabuluhan. Utang ko ang buhay ko kay Chin Xiao. Paano niya iyon mababayaran? Kung gayon, pakasalan mo na ang aksyaw namin? Oo, napakaraming taon na. Ikaw lang ang nasa puso ng Xiao namin. Ngayon pareho na naman kayong nag-iisa. Bakit hindi ninyo tuparin ang kagustuhan naming mga magulang? Sa palagay ko ay mabuti iyon. Tatay, huwag kang makialam. Sa tingin ko ay wala namang problema. Ha? Man. Mula nang una kitang makilala nung ako ay 18 anyos. Nahulog akong husto sa'yo. Hindi nagbago sa loob ng napakaraming taon. Pakakasalan mo ba ako? Pumapayag. Okay. Ito ang magandang balita. Si Li Manchu, ang pinakamayamang anak na babae sa bansa bukas. Ikakasal kay Chin Xiao, ang anak ng Qin Group. Maligayang pagdating, nobya. Salamat. Student Gu, salamat sa iyong libro. Pwede ba kitang ilibre ng hapunan? Asawa, ito ang gamot na espesyal kong ginawa para sa iyo. Gagaling ka kapag nainom mo ito. Inumin mo. Hindi na magtatagal ang asawa mo sa ganitong kalagayan. Ang dugo mo lang ang makakapagpagaling sa kanya. Kung gayon, gamitin mo ang dugo ko. Pero aabutin ng mga taon at buwan. 5 beses sa isang buwan ang pagkuha ng dugo. Hindi kakayanin ng katawan mo iyan. Oo, basta mailigtas mo siya. Hindi mahalaga kahit magbuwis ng buhay ko. Hindi ko talaga inaasahan iyon. Napakaraming taon. Ipinapakita ko sa iyo ang aking taos-pusong damdamin. Niloko mo pala ako. Tingnan mong mabuti. Ito ang divorce letter. Mula ngayon, Hiwalay na tayo ng tuluyan. Man. Kung may kabilang buhay. Hinding-hindi na kita ipagkakanulo muli.